Salonga sang it. Ang halaman doon ay sari-sari. The UP Madrigal singers sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Sogod. 104.7 FM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, 1 minuto pasado ang alas 8 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas! Good morning, Eastern Visayas! Maupay nga aga. Good morning. Maayong buntag. Maupay nga aga. Yes, good morning, Luzon, Visayas ug Mindanao. Morning, Eastern Visayas! Good morning, Eastern Visayas. Sa tanan nga maabot nini nga tunga Sibya maparadyo man or sa atong Facebook and YouTube live sa Macau sa pa mayong buntag kanatong tanan. Mga higala adlaw karon nga Huwebes, Oktubre 16, tuig 2025. And welcome sa lain na usab nga edisyon ning ato nga programa nga maghatod sa mga nag-una nga kalambuan, mga labas nga balita dinhi sa atong Riyon 8. Ang programa nga Good Morning Eastern Visayas. Hatod kanino mga kaigsuran sa iniusang puwersa sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Sogod, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Borongan, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Calbayog, o gingon man sa Philippine Information Agency. Gikan diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod sa ngalan sa mga station manager Sir Dindo Alaras. Ingon man sa atong kauban sa Master Control Kuya Rito Cabales, kini ang inyong alagad sa kahanginan na Alzon Malon. Kamusta mga higala ang inyong kabuntagon no? Nining adlaw nga Huwebes, pagkapaspas sa atong panahon katunga na nining buwan sa Oktubre. Hinaot ang tanan, anaas sa maayong kahimtang
Ato nga panghinaot nga ang tanan, anaas sa maayong panlawas. Update kita sa ato nga panahon mga higala no sa kasamtangan dinhi sa lungsod sa Sugod or in general sa kinatibukan nga probinsya sa Southern Leyte sa kasamtangan. Manindot ang ato nga panahon gumikan kay nagpakita gyud sa nga kahayag si Haring Adlaw. No, and kita manghinaot nga magpadayon ang kini nga panahon at dili gihapon magkumpiyan sa mga higala gikinahanglan gihapon nga magdala no sa ato nga mga pamalakasan nga proteksyon aron ato nga masiguro nga aduna kitay andam nga panangga kung kalit nga mubundak ang uwan. Update sa kita mga higala no sa atong sugang dagitab sa Southern Leyte Electric Cooperative Consoleco. Good news para sa ato nga mga konsumidores. Kay gipasabot sa Soleco nga dunay pag-ubos sa taripa sa kuryente para niini nga buwan sa Oktubre. Kung sa nakalabay nga buwan sa Setyembre mga kaigsunan nirehistro kita og kapin 14 pesos kada kilowatt hour nga konsumo sa kasamtangan no nining buwan sa Oktubre matud pa sa Soleco ni kanaog kini into kapin 13 pesos kada kilowatt hour nga konsumo. So adunay difference mga higala no nga kining kapin peso no may na lamang usab na aron gyud makonhuran pod ang ato nga bayronon sa kuryente mga higala. And dugang pa nga pasabot gikan sa Soleco adunay mahitabo nga power interruption karong adlaw no sa mga lugar nga sakop or giserbisohan sa Soleco alas 8 sa buntag ngadto sa alas 5 sa hapon. Oo, probably nagsugod na mga higala no ang apektado niini portion diha sa San Rafael padulong na sa Lunas apil usab mga higala ang Gawisan to Hinapo Gamay to Libertad Maasin City o Hinapo Tomas Opos. Ang rason adunay V-phase line reconductoring from bare to insulated no diha sa barangay San Rafael sa Dakbayan sa Maasin. Para sa ato nga mga apektado nga mga konsumidores malihog lamang no alayon sa pag-take note ni atong naasoy nga scheduled power interruption kay taas-taas pod no 8 AM to 5 PM. Alright, sa oras nga 5 minutos ang nakalabay, human ang alas 8 sa buntag. Ining puntuha mga higala no, ato nga mapaminawan ang mga pasiuna usab nga mga impormasyon sa ato nga mga kaubanan nining Huwebes nga edisyon sa programang Good Morning Eastern Visayas. Para sa DYES Radyo Pilipinas Borongan, ato nga makauban Ate Daisy Laloza Bilizar. Samtang para sa DYOG Radyo Pilipinas Calbayog, ato nga acting station manager Sir Jane Navilon. Samtang ato nga makauban sa second half mga higala ang ato nga kaubanan sa PIA Southern Leyte Sir Bong Pedalino. Atong unahon para maghatod sa iyang pasiunang impormasyon. Biyahe kita mga higala padulong Borongan City no para ato nga masayran ang kahimtang sa panahon ingon man update sa kining ilang electric provider o guban pa nga mga mahinungdanon nga mga impormasyon live gikan diha sa DYES Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan maupay nga aga Ate Daisy Laloza Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ate Daisy, good morning. Magandang morning, Aljon, and sugod man haton imo mga kaupod dito naman Radyo Pilipinas sugod Southern Leyte pagpanguna naman ni Station Manager do din sa Alaras. Good morning. Good morning gihapon kan ESM Gian Navilon ng Radyo Pilipinas Calbayog pati ito naton makakaupod naman Philippine Information Agency. So tikang didi Radyo Pilipinas Borongan ini Daisy Laloza Bilizar ito niyo kahampang sakop dumanhin sa oras para magpahamtang haton mga balita impormasyon na hikayhan na Radyo Pilipinas Borongan para iyan na ngadlaw Huwebes October 16, 2025 ngan syempre inin ipapadangat sa supervision hito na awan station manager Ate Ruth Rivera Abunda. Di dia technical kon ka upod hi Engineer Alquin Baldonido. Sitwasyon awan panahon di Aljon and Jean madalumdum ito na awan panahon na sira kay Mr. Sun pero ada iton nga mga iton nga mga clouds ano da iton nga mga
dampag nga sigurado dadaman niron niyan mauran dadaman no. So paran aton din ang mga kasangkayan aton mga tipasok palaba late na kamo alas 8 na aga no. Magdaralahin na payong di nga ni raincoat kay kakulop tigda kami nga inuran Aljun mga pasado alas almost 4 o'clock kagiupayan amon panahon tikangan early morning ano nga namanhan kakulop tapos tigda naman iton to the point na trapak dito sa sawang oh pakabalik ko nga di almost 5 o'clock na para namanhan na program nga na kangina daman kagabi mauran so abat na namon iton nga hangin amihan hinay-hinay ano yung mahagkot nga hangin nga kung habaga diri nakaulangan pakusgan iton nga mga electric fan aircon labi na kon gabi hapag taga kuryente ay adi naman nabantad liwat kami linog kakulop nga adlaw pasado alas 2 kulop didi naman adton sentro hamay ada bungto hiton Balanghiga almost katapusan hiya nga party diton Eastern Samar didi southern part hiton amon naman probinsya. I thought nga ni nga nalilinok la anak ulo ngay anlinog na hintala no linog na ngay hintala na nababayog pero before naman ni mo ano ba to linog ba to masuol la ulo ba iton malinop la ba ngayon kanan linog talaga hiya. Okay, pero so far ano waray naman iba nga amon na abat nga linog kakalop nga adlaw didi aton kasi iyan na iton aton din kakalawan nga ito na aton ginaalin susunod diri na la panahon ano diri na la iton kahimtang hiton na aton panahon kundi pati na iton mga pagbantad kay recently talaga ano haros nga tanan nga parte na hiton aton nasod in may ada na mga earthquakes ano nga nahitatabo nga hin sunod-sunod no na depende na la no iton intensity. Hapag taga kuryente namon looking forward na kami hin maupay nga weekend kay waray anunsyo nga daiya na hin power interruption iton Eastern Samar Electric Cooperative kasi usually kung may ada nira schedule hin power interruption diton Sabado Domingo nga adlaw Miyerkules pala na pagawas na hin anunsyo iton amon kooperatiba. So amon gini expect magiging daro-diretso iton supply hiton kuryente kasi waray abiso for power interruption. Yan na naman nga weekend. Unless nala no may ada mga emergency nga pagparang kung kaulanganin pag-ayad o di nga ni aton mga unscheduled nga power interruption nga nahitatabo kung tigda nga may ada na kakaproblema dida hiton linya. Hapag taga tubig waray liwat water interruption nga anunsyo iton Borongan Water District didi syudad hiton Borongan nga napag taga Pasi Orde nagpapabilin nga mahimyang iton bugos nga probinsya pero sige iton pag-andam hiton amon mga otoridad didi habot nga hiton mga pagbantad nga inaabat somehow ano bisan kun diri daman sentro iton Eastern Samar ano may ada mga linog nga inaabat bisan pantikang Cebu bisan pantikang didi Surigao nga area nga pagbantad naabot kami nga di so itamon mga miyembro iton Philippine National Police padayon iton paglibot it mga opisyal nga dahiton mga istasyon hiton police pagsiguro nga andam iton nga mga equipment iton nga mga search and rescue equipment dapat kumpleto hakada istasyon kay iton mga miyembro hiton PNP amin usah hiton mga pinakauna ng responders hapanahon hiton kalamidad. So amo iton na aktibidad hiton amon didi mga otoridad hapag kay nalabot la hiton pag-ensure na hiton seguridad dida hiton na mga komunidad. Ngan bueno, headlines iton mga balita na hikayan Radyo Pilipinas Borongan para nga adlaw Huwebes October 16, 2025. Siyahan, local government unit iton Borongan nanhatag hin fire extinguisher ha 61 nga barangay pinaagi han City Disaster Risk Reduction and Management Office ngan Konsihal Uy. Duha nga estudyante ha Eastern Samar na atubanghin malamrag nga kabubuwasan pinaagihan kanandoli Workers Organization Development Program Isabelo de los Reyes Scholarship. And local government unit han RTC nakakuha ng outstanding rating ha PCRP LGU assessment 50 milyones pesos nga proyekto ha tuig 2026 sigurado na.
Samtang buong Titun Taft magsasalinurog ang ira ika-122 nga founding anniversary aktibidades iginlatag. So Aljon and Jean amo ini aton headlines sa mga balita na hikayan Radyo Pilipinas Borongan ngan ang detalye madangat sa second round at ramdan. Eastern Visaya. Daw nga salamat Ati Daisy Belizar para sa mga pasiunang nga impormasyon and maayong buntag ta, no? Good morning sa ato nga mga kaubanan diha sa DYOG DYES Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan sa panguna sa ato nga station manager Ati Ruth Rivera Abunda. Ang dilisab nato kalimtan, no, ang ato nga mga higala, mga suking tigpaminaw diha sa Borongan City. Oras nato mga higala, 13 minutos nang nakalabay human ang alas 8 sa buntag ug nining puntuha, biyahe kita padulong Kalbayog para usab maghatod sa iyang pasyon nga impormasyon live gikan diha sa DYOG Radyo Pilipinas Radyo Publiko Kalbayog sa makausa pa maupay nga aga Sir Jean Navilon. Good morning, Eastern Visaya. Sir Jean, good morning. Yes, good morning. Maadyong buntag kanimo kauban Jevic ug sa bugos nga staff and management sa DYSL Sugod Southern Ladies sa pagbangunan ni Station Manager Dindo Alaras. Good morning, maupay nga aga kan kaupod Daisy ng bugos nga management ang staff sa DYES Radio Pilipinas Borongan sa pagpanguna ni SM Ruth Abunda. Ngan didi sa syudad San Kalbayog, maupay nala kay maupay namon panahon didi unta mag-uran kay ana nagpapasigi ang parada. Ungay nga ni ang DYOG Radio Pilipinas Kalbayog, pero wari kami streamer. Guti-guti ay lang kami didi. Dua-dua lang kami didi ni kaupod Juven. So tungod kay kulang personal ang Radyo Pilipinas Kalbayog, hindi rin maka-join sa sininga parada. Nakalista pa naman dito ang DYOG Radio Pilipinas Kalbayog sa Order of Parade. Ngan sa pagtaga isang celebration ng syudad San Kalbayog, waray mga untoward incidents nga nagkahitatabo sa naglabay nga 24 oras. Sa pagtaga tubig, waray abiso ang Kalbayog Water Company nga mapaparong kuryente o tubig mawawarayan. Waray abiso ang Kalbayog Water Company nga mawawarayan turo naton mga gripo. So duro-diritso naton na ang serbisyo sa pagtaga tubig sa Kalbayog Water Company, pero la sa ton mga hatagas nga mga lugar nga diri nagkakameda awas nira mga gripo. So sa pagtaga kuryente, waray liwat abiso ang sa Melcoan nga waray power service interruption, duro diretso liwat ang serbisyo sa pagtaga kuryente. Kasumpay sa pagtigaman niya na sa 77th Charter Day sa Kalbayog City, ginpapaybaro sa Melco 1 nga waray sarado nila opisina tungod kay holiday, deklarado nga public holiday kasumpay sa Charter Day celebration sa Kalbayog City. Ang regular office transactions ma-resume buwas ng Biyernes, Oktubre 17. Para manikyan ang inconvenience, ginagat ang mga valued member consumer owners, MCOs sa Malguan nga magbayad sa nila bills in advance. Online payment options, pwede ka mo sa GCash, Palawan Pay, and iba pa nga mobile banking apps. At autorisado nga payment centers, Bayad Center, Palawan, Pawnshop, M. Lulier, Cebuana Lulier.
For power-related emergencies, ang 24/7 line crews magpapabilin naka-duty. Para sa importante nga power concerns, tawagan lang niyo ang cell number 0917-310-2881. Maulad to ang paybaro sa Melco 1. Congratulations ngayon sa ton nagdaog sa Lingaw, Awit. Congratulations. Nag-champion Tabi Apoy nga kanta. Ang composer si Adrian Muslares. Interpreter Samuel Laboniti and Jomar Pagunasan. Congratulations sa iyo naging champion. Second place, ang kanta nga Sangkay. Composer si Primo Dublon Jr., interpreter Primo Dublon Jr. and Hubert Kagomok. Third placer, ang kanta nga Na Fall Ako Sa Imo. Composer Dennis Borinaga, interpreter Dino Fidelson, third placer. And best interpreter, Tabi Apoy. Sir Samuel Laboniting and Jomar Pagunasan. Yan composer si Adrian Muslares. Congratulations, Sir and best interpreter. And People's Choice naman, Na Fall Ako Sa Imo. Composer Dennis Borinaga, interpreter Dino Fidelson. So, congratulations sa nagdaog sa Siningalingaw Awit Wari-Wari Songwriting Competition 2025. Ginhimo sa ito nga Martes sa alas 7 gabi, Oktubre 14 sa Kako Theater ni Haga Park. Alright, para sa aton na mga headlines, sigwa papasa nga mga notisya sa second half sa Good Morning Eastern Visayas, 17 nga mga biktima sa Bagyo Opong sa Barangay Payahan sa siyudad sa Galbayog. Nakarawat humanitarian response na tigang sa WESADEF ng Save the Children Philippines. Eastern Communications ginlansar sa Galbayog City. Ika-21 nga PTCAB Drivers Day ginsalin urog sa siyudad nga mga pahinumdom sa mga driver gin hatag doon sa gobyerno lokal sa Galbayog. Abaka market fixing pagparigon sa partnership sa nga sa mga mamaralit nga para ginbuhat sa Northern Samar. Pan 21 nga PTCAB Drivers Day ginsalin urog sa Galbayog. Mga painundom sa mga driver gin hatag doon sa gobyerno lokal. Ato na mga headlines, mga detalye sa nikatugiban, noro niyan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Good Morning Eastern Visayas. Yes, daghang salamat Sir G. Navilon para sa imong mga pasyo ng impormasyon. Naghatod sa atong oras sa alas 8:21 na sa buntag. And good morning to, of course, no, sa ato nga mga kaubanan pa diha sa DYOG and sa ato usab nga mga tigpaminaw diha sa Calbayog. Samtang update kita mga higala no sa ato nga probinsya sa Southern Leyte. Sa ako pang gikaingon kaganina manindot ang ato nga pagsulod no nining adlaw nga Webes nagpakita gyud sa iyang kahayag si Haring Adlaw, but same gihapon natin Daisy no diha sa Borongan kagahapon adlaw nakasinati usab kami og paglubad sa panahon kalit nga ni uwan no gikan sa grabe nga kainit apan pag-abot dinhi sa mga alas 12 alauna no kalit nga ni bundak ang kusog nga uwan. So kumbaga nagpasabot lamang kana nga dili pagid matag-an no ang dagan sa ato nga panahon pabag-o-bag-o. So ang ato na lamang mga higala magdala gyud sa kanunay og proteksyon aron gyud adunay panangga no kung ugaling mobundak ang uwan. Samtang ato lamang sigundahan magamay no ang gimension ni Ate Daisy kaganina kabahin niining mga pagtayog mga higala kay yes, that's right, dili na lamang ang mga bagyo no uban pa nga mga ma-forecast nga mga kalamidad ang ato nga pagapangandaman apan
man ang kulba lagi niini ang kining linog mga higala kay sa kasamtangan wala pa may instrumento nga maka-forecast no. Mao na nga ato nga kanunay nga pagpa-remind no sa ato nga mga suking tigpaminaw palihog alayon sa pagsalmot nining mga simultaneous earthquake drill no pag siguro nga ang ato nga mga tagsa-tagsa ka mga panimalay adto kita mga go bags no nga ato nga mabitbit panahon sa kining pagbakwit kung gikinahanglan kay in fact mga higala kaganina alas 2 sa kadlawon o sa ka 4.7 nga magnitude nga linog ang iniigo na usab ngadto sa Zambales. So kumbaga libot na no ang Luzon, Visayas and Mindanao kay ang Davao ngani mga kaigsunan matud pa sa pag-asa niabot na sa 1,444 no ang kining aftershocks nga na record human sa nahitabo nga paglinog didto sa naasoy nga lugar sa nakalabay nga adlaw. So careful and kanunay kita nga manganda mga higala. And in fact, Ati Daisy Sergine, ang amo usab nga mga local government units no dinhi sa probinsya sa Southern Leyte, mas gipangusgan ang pagpasabot ni ining mga pamaagi aron masiguro ang kaluwasan panahon sa linog. No, ang gikaskade na ang kini nga mga symposium ngadto sa mga eskwelahan, no, gawas pa kini Ati Daisy Sergine sa mga quarterly no nga nationwide simultaneous earthquake drill kay lagi ang mechanism nga buot itudlo niini kay the fact nga atong balik-balikon no ang pag-simulate ni ining earthquake masilsil no ma-inculcate diha sa atong hunahuna mga higala kay human as we are no makasinati man gyud kita og panic or kining maratol no panahon nga muigo ang linog but again with this constant nga drill mga higala no ato kining seryosoon dili lamang for compliance nga purposes no ato nga siguradoon nga ato gyud nga mahinumduman ang tanan nato nga gipang practice or tanan nato nga gipang simulate panahon niining mga drill aron masiguro no ang ato nga tagsa-tagsa ka mga kaluwasan. Okay, makita nato na no Aljon na didahaton mga na-capture mga CCTV camera mga video na yung tendency talaga hiton tao kung nabayog kung nalinog iton ba nga yung tendency na tumakbo instead na na mag-duck, cover and hold. So asya nga very important yung simulation. Exactly. O Ate Daisy. And contrary pod sa kanang atong nakita Ate Daisy nung dayon nga mogawas, aduna po ipipila ka mga videos nga nagpakita ang atong mga estudyante. Kumbaga ang ila nagyud nga mind ang mudikta nga dapat musuong dayon no mo cover niya ng mga tables no aduna gihapon mga instances niya na and we just hope no and nga sa umaabot simbako no lamang if o galing adunay mo igo nga susama gihapon nga pagtayog dili man lagi nato matag-an mga higala. I hope nga ready kita no nga bisan pa man sa ato nga ka rattle sa ato nga kining pagpanik no ato gihapon nga masiguro nga masunod ang kadto nga mga procedures Ate Daisy Sergine no kay and what is alarming kasi Aljon yung matataas na magnitude ng mga aftershocks. Correct. So kaulangan naton talaga na mag-ready dapat kuan la kita maging mabinantayanon. Exactly. Oo, Ate Daisy. Kay kung atanaw nato ang data, ang aftershocks dili sad ingon nga hinay, no? Kay mudagan sa 1 to 3 nga magnitude. So taas-taas ang range niya. So bisan pa man Ate Daisy no kay kinilaging gagmay nga pagtayog, aduna nay trauma no kanato nga nahibilin no especially sa katuging directly affected. So mao na nga again ato nga kanunay nga ipa-remind please no nga mosalmot kita niining mga drills and ang kining go bags no kay importante kayo ni mga higala o usa-usab kini karon sa gihimug-atan no sa ato nga kining mga ahensya sa gobyerno. We have to prepare go bags sa ato nga tagsa-tagsa ka mga panimalay and pwede nato ipanawagan sa mga local government units if they can provide no ngadto sa mga residente kay sa uban nga mga LGUs Ate Daisy Sergine adunay mga go bags nga gipanghatag ngadto sa mga residente. Kumbaga wala na gyud rason no ang ato nga mga residente to complain nga mahal ang isulod sa go bag no wala ikasulod nga to nga mga pagkaon or unsa pa. So ang LGU na mismo ang ni provide. I think mapangitaan ka na og pamaagi or unsa bay set up no ni ana nga aron lamang gyud masiguro nga adunay emergency bag no go bag ang ato nga mga residente. Kasi this time yung mga go bag it's a necessity.
Exactly. Oo, Ate Daisy. And again, atong haklarohon nga ang gubag dapat i-prepare prior ha sa kalamidad kay basin og mag-prepare og gubag anha na mismo sa kining pag-igo sa linog simbako or mga bagyo. Again, prior ang pag-prepare niini nga gubag mga higala, and ato usab kining i-constantly i-check, no, especially if adunay mga pagkaon sa sulod kay basin og expire na pod, Ate Daisy, Sir Jean, no, sa panahon nga gamito na or gikinahanglan na ang paggamit nining naasoy nga gubag. So, Anakon, Aljon, yung problema ko na lang sa go bag, kompleto na, pero requirement din yung cash. Diba? Yun yung problema kami dito. Nag-usap-usap kayo dito sa station. Ano yung kompleto na yung go bag natin, cash na lang yung kulang. I think kulang ka na sa tanan natin, Daisy. Hindi lamang yung mga problem, no, sa tanan. Pero, well, importante if adunay cash, no? Kung adunay cash, try to provide, ano? Yes, oo, Ate Daisy, sulod sa bag. But more than sa cash nga ito nga i-prepare mga higala ha, make sure ang kato nga uban pa nga mga essentials, ano, and emergency kits, no, ginagmay nga mga emergency kits, kaning emergency nga mga pagkaon, dili man gikinahanglan nga lavish, no, nga gikinahanglan nga mga ingrandig yun nga mga pagkaon just to sustain, no, sa pipila ka mga oras sa inyo nga pagbakwit. Kay of course ang ato nga mga LGU mag-provide man gihapon og mga pagkaon para, no, sa ato nga mga displaced nga mga families. Dahil mamarang na ano, mga clothes, ano nga, bisan la gamay din. Oo, pero dapat may liwat talaga clothes na aada. Ate Daisy, bahala ginagmay mga higala, basta sufficient lamang, no, sa pipila ka mga oras nato nga pagbalhin or pag-evacuate, no, ngadto sa mga luwas nga mga lugar. Alright, para sa uluhan sa mga balita nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Sogod, para sa karon nga edisyon adlaw nga Huwebes nining ato nga programang Good Morning Eastern Visayas. Inyong atangan mga higala. Mag-uuma sa Silago, Southern Leyte giawhag sa pagsalmot sa Animal Production NC2 Training Program. DSWD nagpahigayon og capacity assessment sa St. Bernard alang sa Philippine Community Resilience Project. Lungsod sa Libagon, Southern Leyte magsaulog sa ika-112 nga founding anniversary karong adlaw. Adopt a Family Program gipatuman sa lungsod sa Buntok, Southern Leyte. O pagpalambo sa produksyon sa humay gihingusgan sa probinsyal nga panggamhanan sa Southern Leyte. Inyo usab atangan mga higala ang balita nga nahikay sa PIA Southern Leyte, serbisyo nga pagpangkapon sa mga iro malampusong gipahigayon sa dakbayan sa maasin agig pagsaulog sa World Rabies Day. Kanang inyong atangan uban ang mga balita sa Radyo Pilipinas sa Borongan ug Radyo Pilipinas Kalbayog, kay among ihatod ang kompletong detalye sa naasoy nga mga balita sa among pagbalik dinhi lamang gihapon sa programang Good Morning Eastern Visayas. To celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. 104.7 FM. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy. Destroy natin yung mga maaring pamahayan na lamok sa pamamagitan ng pagtaod sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa ng katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na i-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:34 sa buntag. Padayon gihapon kami nagpaminaw mga higala nining atong programa nga Good Morning Eastern Visayas. Atod kaninyo sa niusang pwersa sa Radyo Pilipinas Sugod, Radyo Pilipinas Borongan, Radyo Pilipinas Kalbayog o gingon man sa Philippine Information Agency. Dinipuntuha mga higala ato na nga balikan ng atong mga kaubanan nga sister station aron ihatod ang kompletong detalye sa mga balita nga ilang naandam para sa karon nga adlaw. Sa Macau sa maupay nga aga, Ati Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Totoro, magandang morning, Aljon. And also we're saying magandang morning. Ito natin mga viewers online. Sugad kan Merly Hicomo, Ma'am Agnesia Roses, Kuya Mel, Chormel, Reka Romy, Pikash, Brigada Jason Del Monte, G. Kelonia Sidro, Jennifer Golmatico. Thank you for watching. And Beno, Aljon, and Gian Shahan Han Balita, na hikay Han Radyo Pilipinas Borongan para yan na nga adlaw. Huwebes, October 16, 2025. Haditali, Local Government Unit han Borongan, naghatag in fire extinguisher ha sa 61 nga barangays, pinaagi han Disaster Risk Reduction and Management Office ngan Konsehal Uy. Ang detalihan report tikang kan Engineer Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report. Iginduhulan lokal nga pamunuan ng syudad han Borongan in tag-usa nga fire extinguisher sa 61 nga mga barangay han syudad durante ang gindumara nga liga ng mga barangay LNB Borongan City Chapter Meeting sanggunian panglungsod Session Hall sa syudad han Martes, Oktubre 14. Ini nga fire extinguisher distribution iginsayo din mga kawani ang Bureau of Fire Protection BFP Borongan City paumuno ni City Fire Marshal Fire Inspector Cristina Tampililis ang tamang nga paggamitan fire extinguisher ug mga aspetohan pagmimintinar hini nga aparato. Samtang pinangunahan ini nga pagduhol in fire extinguisher ni Mr. Julius Agda nga nagrepresentar kan Borongan City Mayor sa Ivan Dayan Agda, kaupod ng mga opisyal ng syudad ni SPM Preach by Lunoy, SPM Maria Rosentasa ug SPM
Ian Irvin Gallo. Fire Inspector Tampel Riles, Ms. Lorita Yadao, nga nagrepresentar kan City Disaster Risk Reduction and Management Officer Jaime Voces o kay LNB President Chen Ibarnbia. Nagbinuligay ang CDRIMO ang buhatan ni SPMOA na Chairperson and Committee on Disaster Management, Public Order and Safety ang konseho na makapaghatag ang LGU Borongan hining nga fire extinguisher ang mga barangay han syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat ang report, Ati Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. 17 ang mga biktima sa Bagyo Opong sa Barangay Payahan sa Calbayog City na karawat humanitarian response tigang sa WESADEF ng Save the Children Philippines. Sa detalye, si Suset Pretencio. Radyo Pilipinas report. Nagpadangat sa Humanitarian Assistance and West Samar Development Foundation Incorporated o WESADEF kabulig ang Save the Children Philippines para sa mga pamilya nga naapektuhan sa bagyong Opong. 17 nga mga residente matikang sa Barangay Payahan sa siyudad San Calbayog ang direkta nga nakakarawat sa bulig sa ilarom sa nasabi nga programa nga nagtutuyo nga buligan ang mga pamilya nga grabe nga naapektuhan para sirain utro nga makatindog ngan maataman ang era mga pangabuhian ngan kalibsugan. Malipayon nga ginkarawat sa mga benepisyaryo ang nasabi nga ayuda nga dako nga bulig sa era hulos nga recovery. Nagpasalamat naman ang Barangay Payahan Council sa WESADEF ngan Save the Children para sa era padayon nga malasakit ngan dedikasyon sa pagbulig sa mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Suzette sa imo report. Good morning, Eastern Visayas. Samtang para sa balita nga nahikay gikan sa PIA Southern Leyte. Serbisyo nga pagpangkapon sa mga iro malampusong gipahigayon sa dakbayan sa maasin agig pagsaulog sa World Rabies Day. Para sa kompletong detalye, atong paminaw ng report ni Sir Bong Pedalino. Radyo Pilipinas report. Sobra 30 ka mga ero nga laki ang malampusong nakapnan sa Office of the City Veterinarian sa dakbayan sa maasin pagka Oktubre 3 adlong Biyernes agig pagtimaan sa World Rabies Day nga selebrasyon. Ang World Rabies Day nana na nga paghimuon sa schedule nini nga pizza September 28. Apan karong tuiga natunong kining pizza sa adlang Domingo. Busa gibalhin sa pizza September 26 adlaw Biyernes. Apan ang maong pizza September 26 natol nga gideclare sa lokal nga pangagamanan sa syudad nga work suspension gumikan sa bagyong Opong. Ug busa gibalhin na sab kini ngadto sa laing pizza sa Oktubre 3 adlaw Biyernes lang gihapon. Sumala pa ni Dr. Ray Alensob, City Veterinarian. Sa kapihan sa PIA Southern Leyte pagka September 29, din siya mao ang guest gipasabot ni Dr. Alensob ang kamahinungdanon ngano kinahanglan man kapnan ang laki nga ero o kini mao ang rabies elimination kung pagbugong nga mosanay ang la sa rabies. O galon mapugngan ang pagkailap sa rabies sa mga ero, gikinahanglan ang pagkontrol sa ilang populasyon. O walay lang praktikal nga paagi kundi ang pagkapon sa lalaki nga ero. O kini nga serbisyo gitanyag nga libre sa pangagamanan sa syudad. Dugang pasabot ni Alensob. Samtang kalabot sa pagpamukuna sa mga binuhing iro, gibutyag ni Dr. Alensob nga nalibot na nila pag-adto ang tanang 70 ka mga barangay sa dakbayan. Ug ngani miabot na og mga 79.4% ang mga irong nabakunahan na. Ming sobra na silang target nga 70%. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Pedalino. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat sa report, Sir Bong Pedalino. Good morning, Eastern Visayas.
Samtang para sa nagunang balita nga nahikay sa Radyo Pilipinas sugod Department of Social Welfare and Development kun DSWD nagpahigayon og capacity assessment sa St. Bernard alang sa Philippine Community Resilience Project. Para sa kompletong detalye, anyang report ni Ms. Ria Mikate. Radyo Pilipinas Report. Nagpahigayon ng Department of Social Welfare and Development to DSWD Regional Office 8 kauban ng Kalahi SIDS PCRP Technical Working Group o capacity assessment alang sa Philippine Community Resilience Project na may temang panahon ng pagkilos sa lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte niatong Martes, Oktubre 14. Tumong sa kalihukan ang pagsusi sa kaandam sa LGU sa pagpatuman sa PCRP apil na ang ilang governance capacity, financial responsiveness, transparency, accountability, disaster resilience, local development planning. Kini usab aron mailhan ang makahuyang panginahanglan sa kapasidad sa LGU aron matagaan kini og tukmang technical nga tabang og training alang sa malampusong pagpatuman sa proyekto. Ang PCRP sa kabagong inisyatibo sa Kalahi SIDS program nga nagtinguha sa pagpaligon sa kaligon og kahimtang sa mga kabus nga komunidad batok sa mga kalamidad o krisis. Balita gikan sa lungsod sa St. Bernard para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa imong report, Ms. Ria Mikate. Good morning, Eastern Visayas. Natin oras, meron na kita 43 minutos sa nakalabayhan alas 8 haaga. Good morning liwatan aton iba pa didang viewers. Maestri Lorena, Iman Reyes, magandang morning, Claro Pingoy and Roslyn Campo Giwan. And sugad man ito nag-power share na atin program. Thank you. Samtang hadugang nga balita, duhang estudyante ha Eastern Samar na atubangin malamrag nga kabubuwasan pinaagihan kanan Doli Workers Organization Development Program Isabelo de los Reyes Scholarship. Ang detalyan report ikang Kanpen Pumida. Radyo Pilipinas Report. Duhang estudyante ha Eastern Samar ang nagkakarawat hin oportunidad nga makapadayon han ira pag-eskwela pinaagihan Workers Organization Development Program WODP Isabelo de los Reyes IDR Scholarship han Department of Labor and Employment DOLI kumupadayon nga suportahan ahensya ha mga pamilya han mga trabahador pinaagihan edukasyon. Gindumaran simple nga seremonya han paghatag han mga scholarship didhan Oktubre 7 Hadoli Eastern Samar Field Office ESFO. Formal nga ginpasidunggan hira James Nathaniel Silada ngan Jeffrey Lawrence Tangkion nga pareho igin rekomendarhan ira mga asosasyon. Ito nanay ni Silada amon presidente han Divinubo Community Based Resource Management Association samtang ang tatay ni Tangkion amon presidente han Pedicab Drivers and Operators Association. Ginpasidunggan ni Doli Regional Office 8 Assistant Regional Director Attorney Joan Noya Nidwa ang duhang scholar ngan gindigunan ang importansyan edukasyon pumupuhunan parahan mas maupay nga kabubuwason. Ang WODP IDR Scholarship naglalakip hinbugos nga bayad han matrikula, miscellaneous fees ngan binulan nga allowance, hasuludin hasta na pulo nga sunod-sunod nga semestre para ha bachelor's degree o duha ka tuig para ha technical vocational nga kurso. Nagpasalamat Silada usa nga BS Civil Engineering student nga mas mag-aanaya na ang pinansyal nga pasanon han ira pamilya. Samtang hitangkion usa nga BS Criminology student nagsiring nga dako nga bulig ang scholarship base maka-focus siya ha iya pag-aram. Upod nga nagpartisipar ha aktibidad ira Miss Salvacion Yepes, ESFO head, ngan Mr. Neil Moraleta, Senior Labor and Employment Officer. Ang paghatag hini nga mga scholarship nagpapakita han mas haluag nga panlantawhan Doli nga maghatagin suporta ha mga pamilya han mga trabahador diri ilaha lugar han trabaho kundi ha pagtukod hin mas maupay nga kabubuwasan para han kabataan. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat ang report Ati Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Eastern Communications ginlansar sa Calbayog City sa report ni si Charmaine Perito Balbes. Radyo Pilipinas Report.
Opisyal nga ginlansar sa siyudad sang Calbayog, Samar ang mga serbisyo sa Eastern Communications nga usa sa mga establisado nga telecommunications ug ICT solutions providers sa nasod. Pinaagi sa signature via Eastern event nga ginbuhat sa Bay Park Pavilion. Ginpakilala sa kumpanya ang era fiber-powered connectivity nga nagtutuyo parigunon ang digital access ug operasyon sa mga negosyo sa Calbayog. Sa ginbuhat nga press conference kaupod ang Eastern Communications, ginpahayag ni Edsel Paglinawan, Chief Revenue and Innovation Officer, Vice President, nga antis pa man ang formal nga paglansar, may ada na sila pipira nga mga customers nga nagpakita interest lakip dinhi ano sa nga local cable TV operator ug usang universidad sa Calbayog City. Sa pagkaina, nakaplaster na ang fiber network coverage sa siyudad sang Calbayog pero ginpaplanuhan san kumpanya nga pahilawigon pa ang serbisyo sa hipid ng mga lugar depende sa resulta sa unang nga rollout ug koordinasyon sa mga local stakeholders. Ginsigurado liwat sa Eastern Communications nga nakatutok sila sa business-to-business engagement nga nagahatag matatapuran nga koneksyon ug technical support para sa mga negosyo, universidad, mga LGU, sugad man mga small medium enterprises SMEs nga diri na direkta nakikigkompetensya sa mga lokal nga internet providers. Ang nasabi nga serbisyo sa Eastern Communications ang parte sa Philippine Domestic Submarine Cable Network Project nga nagtutuyo maparig-on ang internet connectivity sa bug-os nga nasod. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat, Charm, sa imong report. Good morning, Eastern Visayas! Lungsod sa Libagon, magsaulog sa ika-112 nga founding anniversary karong adlaw. Ang detalye hatod ni Ma'am Jama Destriza. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Ang lungsod sa Libagon magsaulog sa ika-112 nga anibersaryo karong adlaw. Usa ka dakong parada ang ipahigayon palibot sa lungsod, apil na niini ang usa ka santos nga misa o ground demonstration. Sa miaging mga adlaw gipahigayon ang tree growing activities, apil na niini ang lain-lain nga mga kalihukan ug usa nga nagmaglampuson ang mass blood donation nga gipangunahan sa Rural Health Unit uban sa Local Government Unit sa Libagon. Ang usa ka mass blood donation drive nga gitumong sa pagpasiugda sa kahimahinungdanon sa voluntaryong pagdonar og dugo ug sa pagtigom og dugo alang sa mga pasyente nga nagkinahanglan niini. Sumala pa silang penultihon, dugo mo kinabuhi ko. Usa ka gasa sa kinabuhi din gihimo kini gipangunahan sa RHU Libagon. Gipasalamatan pag-adyo sa RHU ug LGU ang tanang misalmot sa maong kalihukan sa pagdonar sa dugo nga misalmot sa naasoy nga ika-112 nga founding anniversary. Ang ilang walay pagduha-duha nga pagtabang usa ka dakong gasa nga makahatag og kinabuhi og paglaom ngadto sa mga pasyente. Ang ilang ginunar dili lamang usa ka buhat sa kaluoy apan usa ka tinud-anay nga ehemplo sa pagtinabangay og pag-amuma sa isig ka tawo. Pinaagi sa ilang tabang masa napalig-on nila ang pundasyon sa usa ka himsog ug maluluyon nga komunidad. Balita gikan sa RHU Libagon para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa report, Ma'am Gemma Destriza. Good morning, Eastern Visayas! Anaton oras mga kasangkayan, 9 minutos na laog sa alas 9 haaga nga dugang nga balita tikang didihay Eastern Samar. Bungtuhan Taft magsasalin orog ang era ika-122 nga founding anniversary. Aktibidades iginlatag. Ang detalyehan report tikang Kandayan Kamplon. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
Alukol nga pamunanhan bungton Taft. Alukol nga pamunanhan bungton Taft. Tailarom hiton paumuno ni Municipal Mayor Honorable Gina Alzariti in magsasalinurog hinuiklong celebration hanika 122 nga pagkabungto or Town of Founding Anniversary nga may tema bungto nga ginukit handugma ginpabaskog hin pagkaurusa. Tinikangan nito noong Oktubre 16 nga 23 tuig 2025. Hasakop hin 122 ka tuig ang bungto nagpapabilin nga marigon halugyo hiton mga ayat. Salit kasumpay hininga selebrasyon at damang aktibidad ito ni Ginandam hana lokal nga bukatan na nasabi nga bungto para mas marisyong pagsalinurog ng okasyon din amon masunod. October 16 Agri-Trade Fair nga na Basura Balibugas Program. October 17 Alay Lakad 2025. October 18 Fun Run Triathlon The Flavors of Heritage Karanan Festival 2025. Taft Through the Lens Photo Contest ng LTO on Wheels. October 20 Health Day. October 21 People's Day, one-stop shop, desk services from the different national agencies nga na People Care Services. October 22 Arbor Day, Coastal Cleanup Drive, ng Ties of Love Mass Civil Wedding by the Beach. Nga October 23 Grand Civic Parade, State of the Municipality Address, ng Culmination Night or ang Pasidungog 2025. Hingga pan selebrasyon nga may pahinumdum ang tinuod nga kasughan Taft, indiri la nasusukol hiton ihapan tuig, kundi ha mga katawhan. Haira gugma ng pagkakaurusa nga paday nagukurma hiton maupay nga kabubuasan hanbungto. Nagaaghat atun lokal nga pamunan hanbungto ang Taft nga makiusad ton kadamaan hini nga ira pagdudumaraon nga kalipayan hanbungto. Impormasyon na hikay pinaagihan LGU Taft. Para Habagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamatan balita, Dayan Camplon. Good morning, Eastern Visayas. 7 minutos antes a las 9. Ika-21 nga Pedicab Drivers Day ginsalinurog sa Calbayog City. Mga pahinundom sa mga driver gindoon sa LGU Calbayog sa detalye. Adiyan na report ni Suset Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Sa igindumarang nga ika-21 nga Pedicab Drivers Day kakulop Oktubre 15, otro nga ginkilala sa gobyerno lokal sa siyudad San Calbayog ang importante nga ambag sa mga tricycle driver sa sektor sa transportasyon. Sa mensahe ni Mayor Raymond Uy, iya ginhatagan doon nga ang mga pedicab driver inungay sa marginalized nga sektor nga padayon nga ginahatagan importansya o ginpapalanggasan presente og nag-agi nga administrasyon. Ginanunsyo liwat ni Mayor Uy nga magpapatuman na ang gobyerno lokal sa one strike policy nga ang madadakop nga magtatalapas sa balaod trapiko o nakainom samtang nagmamaneho magreresulta sa diri pakakarawat sa bulig matikang sa LGU sa masunod nga Pedicab Drivers Day. Samtang nagpahinomdom naman si Calbayog City Pedicab Drivers Association of Federation o CCPEDAF President Arnel Guevara pahin sa pagkakumpleto sa lisensya ngan rehistro pagsunod sa mga balaod trapiko ngan paglikay san pag-inom samtang nagmamaneho. Nakakarawat ang tanan nga miyembro sa mga asosasyon san pedicab san tag 1,000 ka pesos como simbolo ngan pangikiusa san gobyerno lokal. Ginupay liwat san LGU an por lo menos 75 nga mga tricycle. Samtang 22 naman nga tricycle drivers ang gintagan pasidungog sa pagkilala sa era pagiging tangkod ug matatapuran nga serbisyo sa mga manarakay. Sa katapusan, ginawhag sa alkalde ang mga commuter nga kung pwede pilion ang mga tricycle nga maging primera nga sarakyan sa sulod sa city proper ngan ginsiguro liwat niya nga magpapadayon ang operasyon sa mga tricycle apisar sa pag-abot sa mga moderno nga sarakyan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Suzette sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang panato nga kalambuan, Adoptive Family Program, gipatuman sa lungsod sa Buntok. Ang detalye hatod ni Ruel Bugnos. Radyo Pilipinas Report. Ang Municipal Social Welfare and Development Office sa lungsod sa Buntok, Southern Leyte, malampuson nga nagpahigayon sa Adopt a Child and Family Activity sa Barangay Pamigsian. Anaa sa 17 ka mga kabus nga pamilya sa maong barangay ang nakabenepisyo ni maong programa.
Kini nga maong inisyatibo nagtumong sa pagpalig-on sa pagpanalipod sa pamilya ug suporta sa komunidad. Pinaagi sa pagpauswag sa kaluoy, gipaambit nga mga responsibilidad ug paghatag og gahom sa mga pamilya nga nanginahanglan. Si Municipal Social Welfare and Development Officer Ira Eralino naghiskot usab kabahin sa Family and Child Protection. Ang maong aktibidad usa ka inisyatiba sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program Municipal Link ug inabagan usab sa mga kawani sa MSWDO. Ang MSWDO nagpasalamat kang Mayor Noel Alinsub, kang Vice Mayor Rudy Narblea ug sa tanan nga mga Sangguniang Bayan members alang sa padayon nga suporta ug paghatag usab og food packs nga nagdala ug pahiyom ug kahupayan sa mga benepisyaryo. Balita gikan sa lungsod sa Buntok para sa Bagong Pilipinas, Roel Bugnos, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Daghang salamat sa imong impormasyon, Roel Bugnos. Good morning, Eastern Visayas. Nga samtang katapusan nga balita nahikayan Radyo Pilipinas Borongan. Local Government Unit han RTC nakakuha outstanding rating ha Philippine Community Resilience Project. Sigurado na ang 50 milyones pesos nga proyekto ha tuig 2026. Igin pa ang bitan Local Government Unit han RTC maupay nga resulta han bag-o lang nga natapos nga Philippine Community Resilience Project on PCRP panahon ng pagkilos LGU assessment na angkon han bungto in outstanding rating hangatanan nga aspeto hanpan munisipyo nga pagdumara nga nagpapakita han kusog nga determinasyon ng lokal nga gobyerno para hinmaupay nga pamunuan kailo ba kalamidad ng pag-uswag ang mga komunidad. Tungod din nga milestone, kwalipikado na ang local government unit han RTC nga makakarawatin proyekto nga nakantidad 50 milyones pesos pinaagihan kalahi seeds panahon ng pagkilos program para han tuig 2026. Laki pini aton mga prioridad nga proyekto pan-infrastruktura, sugad drainage canals, ngan iba pa nga proyekto nga gin-identify mismo han komunidad base matagan hin solusyon aton mga panginahanglan han magdirudilain nga barangay han bungto. Igin pahayag ni Mayor Susan Ivardoni nga determinado ang local government unit han RTC nga gamiton ini nga oportunidad ha pagpatuman hin mga proyekto nga may dako nga epekto ha pagpakaupayhan kalidad han panginabuhi han mga RTC hanon ngan pagtukod din mas mabakod nga komunidad. Ngan bueno, Aljon ngan sugod man Jean pati na Sir Bong Pidalino din hinamon tinitiklop ang partisipasyon ng Radyo Pilipinas Borongan para han taramdan. Good morning Eastern Visayas, yan ang Huwebes nga adlaw, October 16, 2025. Nga nangaran hiton amon Station Manager Ate Rusta Rivera Abunda, Admin Officer Kuya Rizal Bobay Robin, Chief Tech Joy Policarpio, ngan syempre hangaran liwatan na ato naging kasalagabay ha production, Engineer Sok Aberia, Ate Pen Pomida, Dayan Camplon, nga dili technical ha supervision ni Chief Tech Joy Policarpio, Engineer Alquin Baldonido. Ini Daisy Laloso Bilizar na saring da mga salamat maupay nga aga and God bless. Good morning Eastern Visayas. Good morning Eastern Visayas. Ngayon sa ngaran sa nakaupod ko sa control, Engineer Joven Cardenas, ini naman iyo nakaupod sa ngaran sa amon mga news writers, si Charm and si Suzette. Jean Navilon, nagpapasalamat sa inyo pamati. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat Ate Daisy Bilizar, gikan sa DYES Radyo Pilipinas Borongan. Sir Jean Navilon, gikan sa DYOG Radyo Pilipinas Calbayog. And of course, kang Sir Bong Pedalino sa PIA Southern Leyte at nga nakauban ining Huwebes nga edisyon sa programang Good Morning Eastern Visayas. And of course, daghang salamat sa tanan nga mga nagsubaybay, no? Maparadyo man or sa ato nga Facebook and YouTube Live. Gikan diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod sa ngalan sa mga station manager, Sir Dindo Alaras. Ingon man sa ito nakauban sa Master Control, Kuya Rito Cabales, uban sa ito nga mga GIP nga si Fredgy Val o si Kyle. Mga higala kini ang inyong alagad sa kahanginan na Aljon Malot. Sa makausapa, daghang salamat sa inyong pagpaminaw o good morning Eastern Visayas. Good morning Eastern Visayas. Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service.